Amen po mga kapatid, salamat po sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang pag-ibig, sa pagpapala na ating nakamit sa nakaraang anibersaryo. Although Zoom lang mga kapatid, pero salamat sa salita ng ating Panginoon sa mga hamon. At alam ko na tayong lahat mga kapatid ay napagpala. At sa umagang ito mga kapatid, tayo dumako na sa ating lingguang aralin. Yung ating pag-aaralan mga kapatid, ay hindi ko pa pala na-present yung ating buksan ko ng mga kapatid. Yan. Yung ating pagbabatayan, mga kapatid, yung ating pag-aaralan sa umagang ito yung lesson number 10 na mga kapatid. Yung pamagat ng ating pag-aaralan, yan, will there be a 7-year rapture? Mayroon bang 7 taong rapture? Ano ba sa Tagalog ng rapture, mga kapatid? Parang pagdagit. No? Ito yung pagdadala sa pamamagitan ng anak pa, mga kapatid, somewhere else. Ito yung ating tinatawag na rapture. Yung ating pagbabatayan, makikita natin dito sa Matthew chapter 24, verses 40 hanggang 43. Revelation chapter 12, verse 14. At dito sa 1 Thessalonians chapter 4 o verses 13 hanggang 18. At yung ating memory verse, mga kapatid, makikita natin dito sa Revelation 1:7. Ang sabi dito mga kapatid, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so, Amen. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita natin siya ng bawat mata, at nang nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Yung ating layunin mga kapatid sa umagang ito, ang sabi rito, to show there will be no 7-year rapture of the saints, upang ipakita na walang mangyayaring 7 taong rapture ng mga banal. Bago tayo magsimula mga kapatid, tayo lahat ay manalangin. Brother Bert. Amen. Tayo dumalangin, mga kapatid. Ama naming sumasalangit, tambahin ka, Panginoon, sa oras na ito. At kami po, Panginoon, ay napadako na sa amin pong Sunday School. At amin pong narinig, nabasa ang iyong mga salita na amin pong pagbabatayan sa amin pong pag-aaral. Alam po namin na mayroong nakatagong katotohanan sa mga salitang ito. Kaya ibig po namin itong marinig upang ang amin pong pananampalataya ay huwag pong madaya, kundi manangan po kami sa katotohanan. At amin pong lalangin din, lakip, ay ang amin pong kapatid na magpapahayag, si Brother Randy, ay amin pong lalangin na siya ay yung bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo, na bagamat siya ang nagpapahayag, ngunit ang iyong kapangyarihan, ng iyong mga salita, ang ibig po naming marinig mula sa kanyang pagpapahayag, katotohanan. Kaya kami po ay dumadalangin na iyo pong ipagkaloob ang amin pong gustong malaman tungkol dito sa aming pong topic. Kaya ang iyong banal na espiritu ang siyang tumulong sa bawat isa sa amin, na kung meron pong mga katanungan ay ito'y masagot ng mahusay at malinaw, upang itong salita mo naming mapapag-aralan ay hindi lamang kaalaman, kundi ito ay amin pong pananghan. Kaya umasa po kami na ang iyong banal na espiritu ang siyang katulong sa amin pong pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus na Panginoon, po amin nahilig. Amen.
Salamat po sa ating Amen. Panginoon mga kapatid. Yung ating pag-aaralan, related din ito nung ating pinag-aralan mga kapatid nung nakaraang linggo mga kapatid. Kaya, pero focus tayo sa rapture na kanilang pananaw, yung kanilang paniniwala mga kapatid. Yung kanilang paniniwala tungkol sa 7-year rapture, ito ay kinuha sa pinag-aralan natin, yung verse na pinag-aralan natin before, yung Daniel 9:24, 25, 26, 27. Pinag-aralan na natin ito mga kapatid noong nakaraang linggo, ito ay tapos na. No? Ito'y tungkol sa Antikristo na kung saan para nakipagkaibigan sa bayang Israel mga kapatid. Ano yung hari na doon mga kapatid, parang kinaibigan yung bayang Israel kung wari susuporta, pero sa bandang huli mga kapatid, ito ay sumira. Pati yung sanctuary mga kapatid, yung pag-aain kanyang sinira din mga kapatid sapagkat siya nag-aalay ng mga hayop na karumal-dumal sa ating Panginoon. Yung 7 weeks na natitira mga kapatid sa pananaw nila, ito'y hindi pa mangyayari. Ito yung Great Tribulation mga kapatid. So gusto ko lang sabihin ulit, yung 7 weeks, yung una, ito yung pagtatayo ng bayang Israel, yung pagtatayo ng bayang Jerusalem mga kapatid, yung tabernakulo mga kapatid, itinayo doon. At yung 62 weeks, ito yung panahon na kung saan dumating naman yung Antikristo, yung parang hari doon na sinabi doon, yung prinsipe yung darating. Mga kapatid, ito yung Antikristo sa panahon nito. Hindi siya Antikristo kasi wala pa naman si Christ, mga kapatid. Pero yung sense noon, nandoon sapagkat inuupos niya yung mga banal at pati ang ating Panginoon. At dito rin yung panahon na isinilang yung ating Mesaya, ang ating Panginoon Kristo, at siya'y nabautismohan sa 62 weeks. Yung 7 weeks na natitira mga kapatid, sa kanila hindi pa ito tapos. Pero pinag-aralan na natin before, gusto ko lang liwanagin ulit para meron tayong ideya, yung kalahati doon, yung 3.5 years, ito yung panahon na kung saan namatay ang ating Panginoong Kristo. Kaya mababasa nyo sa Daniel 9:26, yung hain doon mga kapatid na wala na. Hindi na effective yun mga kapatid sapagkat sapat na yung dugo ng ating Panginoong Kristo. Yung 3.5 years na natitira, ito yung panahon na ipinangaral ang salita ng ating Panginoon sa bayang Israel, sa mga Hudyo, mga kapatid. Naka-focus lang sila doon. Mababasa yun yan, chapter 1 hanggang chapter 7 ng Gawa. Natapos ito sa panahon ni Esteban, mga kapatid, nung siya binato hanggang siya mamatay. At sa panahon yun, natapos yung ah, parang hula mga kapatid sa bayang Israel ipinangako ng ating Panginoon para sa kanila at ipinangaral na yung salita ng ating Panginoon sa mga hintil. Pero yung kanilang pananaw sa mga ibang reliyon ngayon mga kapatid, yung 7 years, 7 weeks, mga kapatid, hindi pa ito tapos. At ito yung mangyayari na kung saan magkakaroon ng Great Tribulation mga kapatid. Kaya yung kanilang pananaw, mayroon silang tatlong pananaw mga kapatid para mayroon tayong ideya na yun yung ating i-oppose sa oras na ito. Mayroon silang sinatawag na pre-tribulation. Ito yung panahon na kung saan magkakaroon muna ng rapture bago mangyari yung 70 years na tribulation. Sapagkat yung kanilang paniniwala, 1 Thessalonians 1:10, hindi hahayaan ng Diyos na makaranas yung mga banal na mga ganoong mga tribulation mga kapatid. Ihiwalay sila mga kapatid ng ating Panginoon, sabi doon. Hindi hahayaan ng Diyos na sila makakaranas ng ganung mga kapigatian. At yung mid-tribulation naman, yung 3.5, mga kapatid, mild tribulation, yung kanilang paniniwala dito. Kumbaga okay lang, kumbaga kayang tiisin ng mga banal. At sa mid ng mga kapatid, after 3.5 years, magkakaroon ng rapture at dadalhin sila somewhere else mga kapatid. Sapagkat yung 3.5 years, ito yung tinatawag nilang Great Tribulation at hindi hahayaan ng ating Panginoon na makaranas o maranasan nila yung mga ganong tribulation mga kapatid. At yung isa naman mga kapatid, magkakaroon ng tribulation 7 years at pagkatapos ay darating ang ating Panginoong Kristo at dito mga kapatid, i-establish o magkakaroon ng 1,000 taong paghahari kasama ng mga banal. Pinag-aralan na natin yan before na yung 1,000 mga kapatid, that is not literal na taon, kundi ito yung kabuuan. Kasi 1,000 mga kapatid, that is divine number sa ating Panginoon. Completeness na isang bagay. Sinabi na natin na, nagbigay na tayo ng mga halimbawa, yung mga kabuuan bilang ng isang bagay ay 1,000
ang ginagamit, mga kapatid, para na ipakita yung completeness. Kaya 1,007 years para sa kanila, 1,000 na paghahari at yung 7 years na talagang tribulation. Kaya 1,000 years, mga kapatid. Ngayon, yung mga paniniwalang ito na kanilang sinasabi, yun yung ating try na ipaliwanag na ito'y walang sa katotohanan. Ito ay hindi totoo, mga kapatid. Punta tayo dito, mga kapatid, sa ating basis. Ito, basis nila ito, mga kapatid. Ano? Isa sa ginagamit nila na meron talagang rapture. Ito sa Matthew chapter 24, verses 40 hanggang 43. Basahin ko yung verses 40, mga kapatid, hanggang 42. Sabi rito sa English, "Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. The woman shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Kung magkagayoy nasa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon." Basahin na rin natin, mga kapatid, dito sa 43. "But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broke up. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay." Yung paniniwala dito, mga kapatid, lalong-lalo na sa verse na 40 hanggang 42, mga kapatid, yung isa'y kukunin, yung isa'y iiwan, para yung pananaw nila, mga kapatid, ito yung rapture. Kakunin sila, dadalhin sila somewhere else, mga kapatid. Pero kung pag-aaralan ninyo yung konsepto dito sa chapter 24, ito yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ulit. Kaya yung mga preceding verses yan, mga kapatid, kung babasahin niyo, ikinumpara ito sa panahon ng araw ni Noe, na kung saan yung mga tao magsisikain, magsisiinom, mga kapatid, at hindi nila nalalaman, verse 39, na yung flood ay darating, mga kapatid, and they took them away. Ang sabi doon, kaya sila ay nadala naanod ng baha, mga kapatid. Yung word na they took them away, mga kapatid, o took them away, ito yung naalis. Yung isa ay inalis, mga kapatid. No, yung konsepto ito, yung isa'y kinuha at yung isa'y iniwan, yung isa ay inalis, yung isa ay yung isa'y kukunin at yung isa ay naiwan. Mga kapatid, ang konsepto nito, yung isang kinuha, mga kapatid, at yung isang iniwan, yung masama doon, yung kinuha. Kaya yung pattern dito, iisa lang. Took them away, ito yung mga kinuha, mga kapatid. Dito sa 42, kung makikita ninyo, mga kapatid, ulitin lang natin. Yung isa ay kukunin, yung isa ay iiwan. Ginamit dyan, mga kapatid, yung Lucas din, yung araw ni Lot, kung mapapakita niyo, mga kapatid. Kaya yung kinuha doon, mga kapatid, ito yung mga masama, at yung naiwan, ito yung mga talagang walang dungis, naging tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung papansin niyo, katulad doon, mga kapatid, sa Matthew yata yun, nung sila ay kumuha ng isda, pinagis yung lambat, mga kapatid, di ba? Nakahuyaw, may nakuwang malalaki, may nakuwang maliliit. Yung hindi karapat-dapat, mga kapatid, inalis. Kaya kung pansinin ninyo, yung pattern dito, yung word na inalis dito, mga kapatid, ito yung mga masasama, hindi pumasa sa standard ng ating Panginoong Jesucristo. Same pattern din, mga kapatid. Kaya yung paniniwala nila dito, yung inalis, ito yung term na rapture. Dadalhin daw sila somewhere else. Walang katotohanan yan, mga kapatid. Kung papansinin niyo dito sa Matthew chapter 24, ito yung panahon na darating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi alam kung kailan. Kaya nga dito, mga kapatid, makikita niyo sa 43, yan, datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Hindi natin alam, mga kapatid, kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya ito hindi rapture ito, mga kapatid. Ito yung pagdating uli ng ating Panginoon. Ito na yun, yung general resurrection na pinag-aralan natin before.
mga kapatid, yung binasa natin kanina ni Sister Bel, may mga signs naman na kung saan makikita natin na malapit ng panahon, mga kapatid, magkakaroon ng libaan, magkakaroon ng giyera, kagutuman, mga kapatid, lahat yan, mga signs na ito. Yung langit magkukulay dugo sa Matthew din, mga chapter 24, lahat yan mga kapatid, makikita natin ng mga signs. Yung iba dyan natapos na, yung iba dyan hindi pa natin nakikita. Kaya alam natin, kaya sabi dito mga kapatid, mangagpuyat tayo sapagkat di natin alalang kung kailan darating ang ating Panginoon. So maliwanag ito mga kapatid dito sa Matthew, hindi ito rapture. Hindi ito pagdadala, yung pag-alis sa kanila kasi mga kapatid, ito'y dadalhin sila somewhere else mga kapatid para hindi nila maranasan yung rapture. At bago tayo magtagdag mga kapatid kasi ito yung mga versikulo natin mga kapatid ay hindi naman masyadong marami. Para magtanong na lang natin mga kapatid kung meron pa tayong oras. Dito naman sa Revelation 12:14, basahin ko mga kapatid. And to the woman were given 2 wings of the great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she nourished for a time, and times, and half of a time, from the face of the serpent. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilian sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ito Revelation 12:14 mga kapatid, related ito sa pinag-aralan din natin before, nung nakaraang linggo, yung Revelation 13:5. Ito yung pagdating ng Antikristo, ito yung Papa, mga kapatid ng Roma, na kung saan ibinigay yung kapamahalaan sa kanya, yung civil authority, civil power, religious power, mga kapatid. Kaya mayroon talaga siyang power. Ito'y naganap mga kapatid 538 AD. Yung kasing pinag-aralan ko rin mga kapatid, sana hindi nyo ako mamaya, pwede kayong magdagdag, pwede kayo i-oppose yung aking ideya. Yung 530 AD, mga kapatid, ito yung panahon kasi na 1530 mga kapatid, 1530. Ito yung panahon na dumating si Martin Luther. Mga kapatid, ito yung paniniwala nila. Ito na nasa journal din natin mga kapatid, ano? Pero gusto ko lang ipakita dito na mas maganda yung isa na mayroong basis. Yung 1513, dumating si Martin Luther, mga kapatid, inupos niya yung aral ng Papa. Nagkaroon ng Reformation, mga kapatid. Pero hindi nawala yung power ng Papa. Ibig sabihin yung civil power intact mga kapatid at yung kanyang religious power intact. Nagkaroon lang ng protest pero when it comes about power ng beast ng Papa, hindi nawala. Kaya ang ginawa ng mga iba mga kapatid, ibinawas nila dito. 1260 minus 1530, that is 270 AD. Kaya ito yung paniniwala nila na nagsimula ito, yung power ng Papa, that is 270 AD. Kaya kung ibabawas nyo doon, 1530 minus 270, ito yung 1260 na kung saan dito pumapatok yung sa hula sa Revelation 13:5. Pero 2070 AD mga kapatid, yung Roma, walang power ang Papa. Kumbaga para siyang pagan lamang mga kapatid. And then chaotic talaga. Walang ibig sabihin, the power of Papa mga kapatid, hindi pa established dito. Wala pa. Noong 15 o yung 530 AD, dumating si Constantine, pero wala pa ring authority mga kapatid. Kumbaga hindi ibinigay yung authority sa sa bansa nila mga kapatid, ano? Sa Western Europe, mga kapatid, wala siyang power, walang civil power, parang religion lang mga kapatid. Pero noong 538 AD, mga kapatid, ito yung dumating yung Papa ng Roma kasi si Constantine, si Justinian mga kapatid, isang emperor ng Roma, gumawa siya ng decree 533 AD, ginawa niya yung decree na approve ito 538 AD, inilipat yung power sa Papa ng Roma. Nagkaroon siya ng civil power at nagkaroon siya ng religious power. Lahat mga kapatid, ibinigay sa Papa ng Roma. Kaya dyan nagsimula 538 AD. Ngayon, kailan natapos ito mga kapatid? Pinag-aralan natin, 1798 AD mga kapatid. Ito yung panahon na kung saan yung mga army ni Napoleon pumunta mga kapatid sa pamamagitan ni General Berthier. May basis yan mga kapatid, ano mababasa natin yan sa
encyclopedia, yung old version, mga kapatid, na kung saan 1798 pumasok yung kampo ni Napoleon sa pamamagitan ni General Berthier at nagkaroon ng digma, mga kapatid. Hinuli yung Papa ng Roma, si Pius IV, at siya kinulong, mga kapatid. At dito na-stop yung pamamahala ng Papa ng Roma. Mga kapatid, nawala yung civil power at dumating ang panahon na parang naghilom, mga kapatid, at naibalik uli yung gobyerno sa kapamahalan, mga kapatid, at hindi na sa relihiyon. Kaya kung ibabawas natin 1798 minus 538, bumubuo ito, mga kapatid, ng 1,260 years din, mga kapatid. Ito yung sinasabi nating time times and half of a time, mga kapatid, no? Ito yung panahon na kung saan talagang nakaranas ng talagang matinding kapighatian din siguro mga Kristiyano, pero na-stop ito. Ito'y tapos na rin, mga kapatid. At yung babae dito, yung kanilang pananaw dito, pag-aaralan natin, parang inilipat yung babae, that is the Church of God, mga kapatid, maliwanag yan, sa pamamagitan ng dalawang pakpak ng agilang malaki. Dinala sila, mga kapatid, sa wilderness. Yung wilderness, mga kapatid, na sinasabi natin dito, ito yung safe place sa ilang. Parang ito yung lugar na kung saan safe sila. Kapatid, ginamit din ito, yung figurative speech na ito, sa Exodus chapter 19 verse 4, kung pag-aaralan nyo, ito yung time na kung saan ay iniligtas din sila sa kamay ng Ehipsyo, mga kapatid, palabas sa pamamagitan ng propeta Moises. No? Basahin ko lang, mga kapatid, sa 19:4 kasi ito parehas din, mga kapatid, yung ginamit dito sa speech sa panahon na kung saan nagkaroon ng Antikristo, yung Papa ng Roma na ilipat sa kanya, mga kapatid, kasi talagang great tribulation din, no? Sa mga Kristiyano during this time. Inyong nakita na aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit din sa akin. So yung word na dinala ko kayo sa pamamagitan ng dalawang pakpak ng agila, same din dito sa Revelation 12:14. During sa time na ito, mga kapatid, nandoon yung divine protection ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kaaliwan, although mayroon talagang mga tribulation, ano? Kasi nailipat sa Papa ng Roma yung power lahat. Walang kapangyarihan siguro magbasa ng Biblia. Mga kapatid, they are opposing God and then also the saints dito. Pero hindi nawala yung proteksyon ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi natin dito, mga kapatid, na dinala ng dalawang pakpak ng agila at dinala sila, mga kapatid, sa safe place. Yun yung ilang. At hindi ito rapture, mga kapatid. Ano? Kasi yung paniniwala nila dito, ito yung rapture. Kasi during this time, magkakaroon ng great tribulation at dadalhin sila somewhere else. Hindi ito totoo, mga kapatid. Itong pinag-aaralan natin Revelation 12:14, tapos na ito, mga kapatid. Kaya nga sinabi ko, 1798 AD, dinalang bihag, ikunulong yung Papa ng Roma, na wala sa kanya yung religious power, yung civil power, lahat, mga kapatid, dito na stop, mga kapatid. Kaya dito, mga sana maintindihan natin ito. Ginamit din ito, mga kapatid, same term. Gusto ko lang basahin din kasi 7 times na ginamit itong time, times, and half of a time, mga kapatid. Mababasa natin yan sa Revelation 11:2. 42 months naman yun. The holy city trampled. Ito yung panahon na kung saan talagang tinapakan, hinurakan yung bayang banal, mga kapatid. No? At sa Revelation 11:3, binasa na rin natin yan, two witnesses sa prophecy. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, naniniwala ako na yung salita ng ating Panginoon hindi na stop. Mayroong witnesses, mayroong tunay na banal na nangangaral pa rin ng salita ng ating Panginoon. Mayroong mga paniniwala dito, yung two witnesses, sinabi ni Brother Bo, narinig ko. No, yung Word of God and the Spirit, the Holy Spirit. During this time, mga kapatid, hindi nawala ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon para marinig ng mga tao. Although nandoon yung opposition, during this time, mayroon pa rin, mga kapatid. Parang sa panahon din ng Old Testament, di ba, mga kapatid, sa panahon ni Moises, sa panahon ni Elijah, mga kapatid, although talagang nandoon yung power, inuupos, pinapapatay nga sila, mga kapatid, pero hindi nawala yung pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At yung divine protection, mga kapatid, ng ating Panginoon, nandoon pa rin yung kaaliwan ng Espiritu Santo, although nandoon talaga yung direct opposition, but when it comes about the protection of God, hindi nawala
mga kapatid. Ano, Revelation 12:6, sinabi din dyan mga kapatid, ano, yung woman flees to wilderness, yan yun, dalhin sila sa safe place, yung pag-iingat ng ating Panginoon. Woman protected, Revelation 12:14. At yung Revelation 13:5 na pinag-aralan natin mga kapatid, ito yung panahon na nag-aari yung beast mga kapatid. At yung isa pa mga kapatid, bago tayo magtanong, tapusin na natin ito kasi simple lang naman ito. Ito yung side natin. Yung Paul would have us to understand, 1 Thessalonians 4:13, mga kapatid. Ayan, basahin natin. Yan, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which asleep in Jesus will God bring them with him. Sapagkat kung tayo nagsampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Basahin na natin lahat mga kapatid. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na titira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. At 16 mga kapatid, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, in the dead in Christ shall rise first. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. 17 and 18. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Kung magkagayo tayo ng bubuhay na nakatitira, ay aagawin kasama nila sa mga palapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mga aliwang kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Mga kapatid, ito yung pa natin. Ito general, ito mga kapatid, general resurrection ito. Pagdating ng panahon, darating muli ang ating Panginoon, maririnig lahat yung kanyang tinig, mga kapatid, at mga bubuhay. Sabay ito, mga kapatid, hindi, walang mauna, walang maiiwan. Yung masama, mabubuhay, pinag-aralan natin yan. Yung mga masama, mga kapatid, mabubuhay sila, no? Eternal damnation, mga kapatid. Yung mga banal na namatay, mabubuhay sila, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Eternal life naman, mga kapatid. At ito, magkakaroon ng general judgment, yung mga masama dadalhin sa kaliwa, yung mga mabuti, mga kapatid, dadalhin sa kanan. Pinag-aralan na rin natin, mga kapatid. Yung word dito sa 1 Thessalonians, yung mga banal, mga kapatid, mga bubuhay, una, ang konsepto na pinag-aralan natin dito, mga kapatid. Kasi ang kinakausap dito ni Pablo, mga banal, mga kapatid. Kaya wala dito yung masama. Kasi ang kwan dito, ang pinag-uusapan dito, yung sama-samang pag-akyat sa langit. Kaya ang sabi, mga kapatid, ni Pablo sa kanila, yung mga nangamatay, mabubuhay, una, at tayong nangatitira, mga kapatid, na buhay pa na hindi nakaranas ng kamatayan, ay dadalhin, mga kapatid, magkakasama kasama ng ating Panginoon. So ito, mga kapatid, yung pananalita na mabubuhay una yung mga banal at yung mga masama maiiwan. Kasi ito naman yung panahon, mga kapatid, na paniniwala nila na kasama ng ating Panginoon na maghahari for 1,000 years. Hindi yan totoo, mga kapatid. Sa pagdating ng ating Panginoon, lahat sabay mga bubuhay. Pero yung 1 Thessalonians, ang konsepto dito, sa mga banal ang kinakausap niya, sabay-sabay tayo, sabi ni Pablo, aakyat sa langit kasama ng ating Panginoon. Pero may proseso. Una, syempre yung mga nangamatay na sa Panginoon, unang mabubuhay. At tayo, pangalawa,
at tayo naman na nangatitira ay aagawing kasama niya. Aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So ito mga kapatid, pinabubulaanan natin na walang 1,000 years reigning. That is spiritual mga kapatid. Pinag-aralan na rin natin yan mga kapatid. So ibig sabihin sa pagdating ng ating Panginoon, lahat tayo magkakasama, bubuhayin. Hahatulan tayo ng ating Panginoon. Kung tayo nahatulan mga kapatid, na kulang sa harapan ng ating Panginoon, kukunin tayo. Ibig sabihin, katulad sa panahon ni Nube, they took them away, mga kapatid, or took them away by the flood, sapagkat sila'y masama. Yung mga paglambat ni Pablo, o ni Pedro, mga kapatid, yung mga maliliit, hindi pumasa sa standard, kinuha, inihagis ulit, mga kapatid, ulit. Pero yung mga naiwan, yung mga nakatitira, mga kapatid, tayo yung napumasa. Sana kasama tayo dito. Yung mga nagtiis, sumunod sa aral ng ating Panginoon hanggang sa huli, mga kapatid, sila'y kasama ng ating Panginoon. Maiiwan tayo at tayo kukunin ng ating Panginoon. Magkakasama patung sa buhay na walang hanggan. Nawa mga kapatid, magpatuloy tayo. At ang paraan mga kapatid, ang sabi dito sa 1 Thessalonians o 1 Corinthians 15:1, kung tayo'y mananatili sa salitang ipinangaral nila mula simula mga kapatid hanggang sa ngayon, mananatiling ligtas tayo at kasama tayo mga kapatid na aagawin sa pamamagitan ng alapaap patungo sa ating Panginoon. At nandoon mga kapatid yung happiness, buhay na walang hanggan, magpakailanman. So yun yung ating pananaw mga kapatid, kaya hindi totoo yung 7-year rapture. Mayroon ba kayong mga tanong mga kapatid? Natapos na natin yung ating mga gugulin natin yung natitirang oras sa pagbibigay po ng ating mga tanong at yung dagdag mga kapatid para lalo nating maintindihan yung ating pinag-aralan sa linggo, sa oras na ito. Amen po mga kapatid. Yan, pwede po tayong magdagdag mga kapatid. Yung kung meron tayong hindi naintindihan tungkol sa 7-year rapture, sa history mga kapatid, pwede po natin idagdag o pwede po natin itanong. Amen po mga kapatid. Meron pa tayong oras. Mahaba po yung oras natin. Tinapos lang natin maaga para magkaroon na tayo ng panahon Brother Randy, para sa pagdagdag at pagtanong. Sige po, Brother Ding. yung 7-year rapture, which is not biblical, pero bakit ito'y tinatanggap ng mga ibang sekta, mga religious organization, na parang ito'y tama. So, nakikita natin mayroong deception doon. So, bakit nila tinatanggap? Ano kaya ang dahilan? Ayan. Amen. Amen po mga kapatid. Ito yung sinasabi ng para related din yung tanong ni Brother Ding, pinag-aralan natin, yung Antikristo mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, hindi na kasi yung Papa ng Roma, hindi na isang hari, hindi na isang tao, kundi yung Antikristo mga talaga mga kapatid. Ang purpose nito, yung kanilang espiritu, dayain kung sino man. Kapag tayo naniwala mga kapatid sa mga aral na ito yung napakapanganib sa part natin. Kaya sa oras na pinag-aaralan natin, wag tayong maniwala. Sa chapter 24 ng Matthew, sabi doon, kung mayroong darating, parang related din ito mga kapatid, doon sa mga aral naman na darating na magsabi, ako ang Kristo, huwag mong paniwalaan. Ibig sabihin, saigsigin muna natin. Kaya pag mayroon tayong aral mga kapatid, naririnig, lalo sa mga listeners namin, ito ba itotoo? Kaya sabi doon, saliksikin yung bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Kasi unang-unang sa lahat, pag tayo naniwala sa ganitong aral, hindi pa tapos, ibig sabihin yung ating pananaw, maiiba. At maari yung ating pananampalataya, mag-iba. At maaring tayo madayan din. Kaya unang-unang siguro yung reason bakit sila nadadaya, unang-unang lack of knowledge, mga kapatid, kulang sa pagsasaliksik, kulang sa pagbabasa, at nakadepende na lang siguro kung ano yung sabihin ng muna sa kanila. Mga kapatid, tandaan natin, yung ating kaluluwa ang nakasalalay ko dito. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga aral na lalong-lalo na sa
hindi kalooban ng ating Panginoon and not biblical. Kaya ito pinag-aaralan natin kung ano talaga ang mas maganda. Ano ang totoo? Nawa mga kapatid, manindigan tayo kung ano yung totoo. Mayroon po ba tayong dagdag po sa tanong po Meron ni lang po Brother akong Ding? kapatid, meron lang po akong idaragdag, hindi ko po alam kung ito'y kasagutan din sa tanong ni Brother Ding. Pero sa akin pong pagkakalam, kung alam natin, marami na rin akong napakinggan na iba't ibang klase ng sekta, ng reliyon, mula pa noon hanggang ngayon, dahil ang pagkakaintindi nila sa Biblia, puro literal na pagkakaintindi nila. Kaya yung 7 years rapture na pagkakaintindi nila dahil wala silang, kung titignan mo yung Panginoon, lahat ng siya'y mangaral, alos karamihan sa binanggit niya ay mga talinghaga na pati mismo yung mga apostolado ay sa una nahihirapan silang intindihin kung ano yung ibig sabihin ng mga ito. Pag sila na lang, doon i-explain ng Panginoong Yesus kung ano yung ibig sabihin ng isang talinghaga na sinaysay niya. So sa ating panahon ngayon, hanggang ngayon, kung talagang walang dito lumilitaw yung dalawang witnesses na sinasabi, nabanggit nga ni Brother Boko, nabanggit mo nga, na yung Holy Spirit ang isa at ang isa yung katotohanan ng banal na salita. Kung walang guide ng Holy Spirit ng isang mananampalataya, parang ito'y lumilitaw na sekta lang. So ang pagkakaintindi niya sa banal na salita, literal lahat. So yung 7 years lapse na pagkakaintindi nila, puro literal. Hinihintay nila nga yung pagdating pa ng Panginoon na dumating na sa mga Hudyo nga na sinasabi sa hanggang ngayon, nasabi nga ni Brother Brocwa, pupunta ka ngayon sa Israel, pag nalaman nila na sabi nila nagkiklaim Kristiyano, maging ito'y Katoliko man o anumang klaseng sekta, duduraan nila yan sa harap. Nakita ko mismo sa video eh. Pag meron silang krus, tapos hindi sila Jew, tapos nananalangin, ang mga Jew mismo na alam mo naman kung na sila Jew eh, dudurahan sa harap nila. Nakita ko sa video. So hanggang ngayon, hinihintay nila yung literal na Kristong hinihintay nila mula noon hanggang ngayon. At sa mga sekta ngayon ng relihiyon na hanggang ngayon ay ganyan pa rin ang paniniwala dahil ang gusto nilang paniwalaan yung kanilang naisin sa kanilang puso. Tulad nga ng Panginoon, dapat iwan mo yung sarili mo at sumunod ka. Kumbaga, yung mamatay ka muna sa sarili mo, hindi ka na mabubuhay sa sarili mo at kung ano man ang habilin ng Panginoon na siyang sundin mo sa lahat ng iyong naisin. Pero sa mga tao ngayon na kulang sa pagkaalam ng mabuti at masama, ang pinipilit nilang sundin kung ano yung nagpapasaya sa kanila. Kaya nga sa isang kongregasyon or anumang klaseng church yan, pag pumunta ka dyan, totoo yung pinapangaral mo, kabanalan. Tapos sa kanila, hindi pwedeng maging banal ng tao kasi nasa tao lang sila. Ay, aalisin ka nila. Duduraan ka, paalisin ka. So, yung gusto nilang marinig, yung gusto nilang gawin sa kanilang buhay, yun ang pinipilit nilang buhay. Kaya lahat ng mga nababasa at napapakinggan, kung hindi sila sangayon, hindi totoo yan. Pero kung sangayon sa ginagawa nila, dahil nga nabubuhay pa sila sa laman, yan, totoo yan, sabi nila, yun ang tatanggapin nila. Yun lang po ang ano ko sa sarili ko lang. Salamat po. Brother Andy, Sige po, Brother Bert. meron lang akong pinagbubulay-bulay dito sa aking kaisipan. Kasi na-experience ko ito nung the Taylor earthquake noong 1992, if I'm not mistaken. Kasi yung ugong, narinig ko ito eh. Na habang niyuyug-yug yung surroundings namin no, sa Balawang, may ugong akong naririnig. At yun nga, nagbibitak na yung lupa at nagpapauntin ng maitim na buhangin.
pero may ugong. Ngayon yung aking katanungan dito, pag darating yung Panginoon, literal ba na maririnig yung trumpet? Ayan, sinabi dito mga kapatid, may maririnig eh. So ito literal na ito mga kapatid, lahat tayo may maririnig mga kapatid. At sabay, kaya mabubuhay lahat. Literal ito mga kapatid, hindi na ito spiritual. Pero related pa rin sa spiritual kasi mayroong related ito sa kaligtasan. Isa. Pero literal mga kapatid, mayroon tayong maririnig. At makikita natin siya sa pamamagitan ng mata, mga kapatid, sa kanyang pagdating. Mayroong trompeta, mga kapatid, at makikita natin siyang darating mula sa langit. Lahat ng mga tasab ito makikita. Literal ito mga kapatid. That is the resurrection day. General resurrection o general judgment. General resurrection mga kapatid. Lahat tayo mabubuhay. Makikita natin. Maririnig natin ang isang tinig mga kapatid mula sa Panginoon. At doon mabubuhay yung mga patay. At makikita natin siya mga kapatid. Bababa mula sa langit. Literal ito mga kapatid na mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Hmm. So, may maririnig din tayong salita. Kasi siyempre marami tayong language, di ba? Ayon kaya doon sa ating pagkaunawa yung darating na tinig ng arkanghel? Ayan, hindi po binasi o di po sinabi ng banal na kasulatan kung paano tayo hahatulan mga kapatid ano. Ang sabi, siguro saglit lang ito. Sabi lang ng banal na kasulatan, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa at yung ating mga pangalan di nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, ay hindi tayo kasama. Yun lang mga kapatid, ano, but when it comes about process, hindi na sinabi. Sinabi ng ating Panginoon, yung mga matuwid, ilalagay sa kanan. Alam na natin, sarili natin, hindi naman siguro natin kailangan na ibilin pa ang ating Panginoon. Marami ang Panginoon. Panginoon, di ba na? Pero sa sarili mo mga kapatid, alam mo kung ano yung buhay mo. Yung mga nasa kaliwa, sasabihin niya, kayo mga, lumayo kayo mga sinumpa. Yun lang yung ating maririnig. At yun yung pinakamasakit na ating narinig mga kapatid. Sinabi rin ng mga speakers, mga kapatid, mga preachers natin, na ito na yung napakasakit na maririnig ng isang tao sa kanyang buhay sapagkat hindi nila makakasama ang ating Panginoon. Yun lang po sinabi ng banal na kasulatan mga kapatid. Kung mayroon pa siguro tayong mga proseso na hindi natin alam. Siguro saglit lang ito mga kapatid. Hindi natin alam kung ano yung paghihiwalay. Pero alam natin na ihiwalay ang mabuti, ang masama. Ilalagay sa kanan, ilalagay sa kaliwa. At sasabihin ng ating Panginoon sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpahalan na akin. Sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking mga sin. Yun yung mga kapatid. Mayroon po ba kayong dagdag po sa tanong po ni Brother Bert tungkol sa pagdating ng ating Panginoon? Brother Randy, Sige po. mayroon lang akong may daragdag. Ano, yung sabi kasi in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, sa isang tunog ng trompeta, yung mga walang kasiraan ay ano, tapos magkakaroon ng rapture, di ba? Maliwanag naman pong nabasa natin dyan. Kasi kung titignan natin, yung 1,000 taon sa tao, parang sa Panginoon, isang araw lang. So parang sa Panginoon, dahil Diyos na makapangyarihan siya, di po ba? Walang imposible sa Panginoon eh, na kaya niyang sa isang ganun lang is nangyari na lahat sa Panginoon. Saka yung pinag-aaralan po natin, will there be a 7 years, ano ya? Will there be rapture? 7-year rapture. Napakahirap pong anuhin, paniwalaan natin yan dahil napakapanganib na heresy. Yan po, ano po, kasi tapos na ito. Kung 7 years na pabalik-balik ang Panginoon. Tapos parang 7 years pa naman bago yung final judgment. Magkakasala pa ako. Parang free ang tao na magkasala pa ng magkasala kasi mayroon pang parang 7 years na pagitan para ikaw ay parang purgatorio din, ano po. Di ba magpupurga muna, tapos po papanalangin dito, tapos pupunta sa parang yung paniniwala din gano'n, magpurga ng 40 days sa purgatorio ba, tapos ililipat
sa langit pag naipanalangin. Napakaliwanag po sa Biblia na sinasabi, yung nasa impyerno ang nananalangin dito sa mga buhay na wag silang pumunta doon sa baliktad. Pero ang nangyayari ngayon, yung nananalangin, pinapanalangin yung patay sa purgatorio na mapurga. Kaya yan po, kaya 'pag hindi po talaga kinasihan ng Espiritu Santo yung magpapaliwanag dito sa millennial, dito sa rapture na ito, kasi kung titignan natin the book of Daniel and the book of Revelation yan ay hula. Kung pag-aaralan natin sa history ano po, kung paanong isinaysay before BC. Alam niyo BC, before Christ at saka after death AD. Itong historyng pinag-aaralan po natin ay after Christ na ito hindi na sa lumang tipan. Kaya yun pong maliwanag sa atin na nung namatay, kailan ba naitatag ang Iglesia ng Diyos? AD 33. Tapos namatay na ang Panginoon. Anong nangyari sa Iglesia? Di po ba nagkaroon ng Dark Ages, nagkaroon ng Cloudy Day, nagkaroon ng Morning Light? Kung pag-aaralan natin yung mga date, kung i-multiply natin hanggang sa napakadaling maunawaan. Pero bakit kaya sa ibang pananampalataya? Kasi nung college kami, pinanood namin yung Rapture, nakakatakot, magkakaroon ng 666, ng kung ano-anong parang drama, pelikula na tatakutin yung tao. Pero hindi po gano'n. We stick to the Bible kasi kung babasahin natin ang Revelation, unawaan nating mabuti. Yung ilan yung beast na yung Roman Empire. Kasi dumating nung pinanganak ang ating Panginoon, that is the reign of paganism. Tapos na-transfer sa Catholicism. Ano po yung last na beast na nag-arise? That is Protestantism. Kaya itong mga aral ng millennial reign, rapture ay galing dito sa Protestantism. The rise of Protestantism. Pinagaan naman ng konti yung mga kung ano na ng pelikula ng ginawang 666, kung ano-ano na yung mga Kaya makita natin, pag hindi kinasihan talaga, mapalad po tayo at naintindihan nating mabuti yung aral ng Panginoon. Kaya magkakaano ito what about the Antichrist, millennialism, rapture, yan tuloy-tuloy po yan naaral po ng yan kaninong aral yan? Napakaano lang banggitin yung mga ibang paniniwala ngayon na nagprotesta. Yung Protestantism, the age of Protestantism, yung mga nagprotesta against sa Catholicism. Gumaan naman, kaya tignan niyo po, kaya naging sekta, division, parang dumami, ang daming naitala ngayon na na sekta na nagtuturo ng ganito. Iba-iba ang pangangaral about dito sa symbolic of revelation. Salamat at naihayag sa atin. Ilang pag-aralan nating mabuti. Kasi kung mag-aral tayong mabuti sa history and we stick to the Bible, kahit anong gawin nila na pang-ano sa atin, hindi tayo malalayo sa Biblia. Hindi yung turo ng Panginoon, ilang pag-aralan po natin para hindi tayo madaya ng mga sekta ng relihiyon na ito. Kasi once na nadaya po tayo, parang pag kumulog lang, rapture na, di ba? Parang gano'n. Rapture na. Hala, parang gano'n darating ng Panginoon. Di maganda rin naman yan. Maalarma yung tao. Pag may kumulog at may parang yung ang sinasabi ni Uncle Berto nung nagkaroon ng noong 1990 talagang sa Balawangin nag-fountain lahat ng mga pumunta kay Uncle Berto sa bahay nila, nandun kami noon, may Bible study doon. Sabi ng nanay ko, "Halika na, punta na tayo sa simbahan doon, maliligtas tayo." Alam niyo ang ginawa ko, kumapit ako sa bintana ni Uncle Berto, "Kahit patayin mo ako, hindi ako pupunta sa simbahan." Sabi ko. Sabi niya, "Magugunaw ng mundo." Pero salamat sa Panginoon dahil kung alam natin ang totoo, hindi tayo maaano ng mga ibang pangangaral. Amen po. Amen po, ma'am.
Yung Great Tribulation, mga kapatid, na pananaw ng ibang religion. Kaya pinapangaral ito yung 7 year. Kasi ang paniniwala nila ito, hindi pa tapos ito, mga kapatid. Mangyayari pa lang. Mga kapatid, tandaan natin, sa panahon natin ito, iba na ang Antikristo. Hindi na iisang tao. Hindi na Papa na Roma. Hindi na yung king katulad sa Old Testament, mga kapatid, yung talagang dumitaw yung isang hari, mga kapatid, yung talagang sinira pati yung tipan o yung sanctuary ng ating Panginoon. Tapos na yun, mga kapatid. Kaya mababasa yung chapter 24 din kung itutuloy niya yung chapter na yan, mga kapatid. Yung kapighatian na naranasan ng mga Kristiyano, yung mga buntis, sabi ito, talagang, basahin ko lang, mga kapatid. Sabi ni Matthew, yung pangyayaring ito, hindi pa nangyayari kailanman. So, ibig sabihin, first time nilang maranasan yung ganoong kapighatian. Hinulaan ito, mga kapatid, ni Daniel, nangyari, mga kapatid, sa panahon, mga kapatid, at nakita ito ni Matthew. Ang sabi niyo, hindi na ito mangyayari kailanman. Wala na tayong kapighatian katulad ng naranasan nila, mga kapatid, katulad sa panahon ng Papa, nagkaroon ng opposition. Pero yung divine protection, mga kapatid, sinabi na natin yan, nandoon pa rin yung tulong, gabay ng ating Panginoon, kaya dinala sila sa wilderness, nandoon yung pagliligtas, kaaliwan, although nandun ang opposition, mga kapatid. Pero napakahalaga doon. Hindi nawala ang pangangaral ng katotohanan. Sa loob ng 3.5 years, 1,260 years, mayroong 2 witnesses. At hindi natin pwedeng ikaila na ito'y hindi sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon sumaksi sa totoo. Mayroong totoo. It's either the Word of God, Spirit, at yung mga pananaw ng mga ibang mga kapatid, ito'y propeta katulad ng Moises, Elias, pero ang makikita natin dito, mayroong nangangaral pa rin ng totoong salita ng ating Panginoon. Wala na tayong mararanasan, mga kapatid, na katulad ng naranasan ng mga Christian before, na nandoon ang kapigatian, nandoon yung tribulation, great tribulation, mga kapatid. Sabi ni Matthew, hindi na mangyayari ito magpakailanman. Pero ang ingatan natin, mga kapatid, maraming mga bulaang Kristo sa panahon natin ito. Ito na yung mga sinasabi natin na nandoon yung mga nangangaral lang hindi totoo at dayain ang sinuman. Mag-ingat tayo doon. At ngayon, ininintay na lang natin ang ating panahon na yung kanyang pagbabay. Malapit na, malagi natin sinasabi, kung sinabi ng panahon ng mga apostol, malapit na pagdating is at hand. How much more ngayon, mga kapatid, na talagang malapit na. Hindi natin alam kung kailan. Ang mahalaga, sabi nga natin, binasa kanina, kung alam mo na darating ang magnanakaw, magbabantay ka muna. Ngayon, alam natin, mga kapatid, hindi natin alam yung date, pero alam natin na mayroong magnanakaw na darating. Alam natin na darating ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, mga kapatid tayo. Hindi mga puyat, hindi hindi ka na matutulog literal. Mga puyat tayo espiritual. Laging magbantay, laging mag-ingat sa araw-araw ng buhay natin, mag-tiis tayo. Huwag tayong madaya. Ang magtitiis hanggang sa wakas, sila yung maliligtas. Amen po, mga kapatid, sana naintindihan po natin yung ating pinag-aralan. Pero yung antikristong darating, mga kapatid, wala na. Yung katulad ng mga naranasan ng mga Christian before, sa pamamagitan ng Papa, mga kapatid, talagang napakahirap. Kung mapag-aaralan yung history, napakahirap ang pinagdaanan, pero mayroong nag-stand. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, Revelation, kailan mo kami ipaghihiganti, Panginoon, yung mga naputulan ng ulo, mga kapatid. Di ba? Maraming mga nakaranas ng mga Kristiyano na talagang dumaan sa ganung kalupitan, pero hindi sila nawala. Natinag yung kanilang pananampalataya, nawa ganun din tayo, mga kapatid. Nawa yung mga simpleng pagsubok. Hindi natin masasabi, mga kapatid, mayroon tayong kapagsubukan na pinagdaraanan bawat isa. Mayroon tayong tribulation, mga kapatid, na pinagdaanan, at hindi na ito outward forces, kuminsan inward forces, mga kapatid. Yung lungkot, pagkabigo, problema, yung mayroon tayong gusto, hindi natin nakamit, mga kapatid, kuminsan yung impact nito sa loob natin, kuminsan talagang napakalungkot din. Pero ang mahalaga, manatili tayo na tapat. Magtiwala sa ating Panginoon. Yun ang kailangan Brother natin, mga Andy, kapatid, sa panahon natin. Yes po, sige po, mayroon pa tayong oras. ito na po kasi yung last Amen. generation. Kung Opo. titignan po natin ang New Testament, in the last days, 'di ba? Sa 2 Timothy 4 verse 1 ba 'yon? Sa huli, ito na yung last generation kasi mula kay Eva at kay
Kasan ba yun na nagsimula every 2,000 years hanggang sa ngayon na nung pinanganak ang Panginoon. Iba tapos na pero bakit nagpapahinuhod ang Panginoon sa atin? Kaya itong hinihintay na po natin ay kuwan na po final judgment, final na. Kasi this is the last generation na po tayo. Ito na ang huling panahon. So wala na po tayong hihintayin na 7 years na sinasabi po ng hirap lang banggitin mga Protestantism, mga Baptist, ang daming fellowship na nagtuturo ng ganyan. Pero wala na po yun. Ito na ang huling panahon. Kaya sana po tulungan tayo ng Panginoon. Maghanda na. Ito na ang dami ng signs na malapit ng darating ang Panginoon at ang pagdating ng Panginoon. Sabi niya nga sa mga pang-aral at sa Thessalonica, world peace, magkakaroon ng world peace. Sabi ng tao, wala nang giyera. Okay na lahat, nagkakasundo-sundo ng bawat bansa. Ayan, bigla. Yan ang sabi ng Panginoon Yan yung palatandaan. Yan ang malapit ng pagdating ng final judgment. At pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng world peace. Kaya pag nararamdaman natin nagkasundo na ang China, ang Korea, ang malapit ng darating ang Panginoon. Pero kahit na hindi pa po malapit darating ang Panginoon, once na dinatnan po tayo ng ating kamatayan ngayon na hindi nagsisi, tumanggap sa Panginoon, parang final judgment na rin po natin. Kasi sabi po ng Biblia, sa 9:27 ng Hebreo, pagkatapos na mamatay, paghuhukom. Yun pong napakahirap. Kaya parang sa atin po na ngayon, parang isipin na natin na parang ito na ang last day natin. At haharap na tayo sa hukuman ng Panginoon. Sa mga Kristiyano, hindi pa naihandog na lubusan yung buhay sa Panginoon. Laging paghahanda kasi hindi natin alam ang buhay. Hindi na, kahit mapakristyano, wala pong exempted sa disgrasya at sa pagkuha ng Panginoon. At pag ang Panginoon, oo, mahaba, pero pag lagi nating pinatitigas yung puso natin at hindi tayo matalimahin, gaya nga na narinig natin kanina, yung mangmang na 5 na babae, na mga Kristiyano na hindi ng langis ng Espiritu Santo, hindi na isukong lubusan, hindi na pabanal, hindi na puspos ng Espiritu Santo. Hindi rin po natin makikita ang Panginoon. Kaya parang isipin natin, this is parang ito ng last day natin, maghanda. Amen po. Amen po. Meron pa po ba mga tanong mga kapatid? Dagdag po sa ating pinag-aralan tungkol sa 7-year rapture. Maliwanag na po ba ang bawat isa sa atin? Amen po mga Amen, kapatid. Lord. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa pagpapala. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, magtiis po tayo hanggang sa wakas, mga kapatid. Sana Amen. manindigan tayo ang salita ng ating Panginoon nawa sa buhay natin araw-araw sa ating buhay para makasama tayo mga kapatid na kukuhanin ng ating Panginoon patungo sa langit, patungo sa buhay. Amen po mga kapatid, ang papuri ay sa Panginoon.